Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. Station. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Nagwalat ng patarid ang Department of Justice sa mga dayuhan na paragos na nagatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators companies na magsuko na sa mga otoridad kung habo ka mga ini maibugtak sa mga listahan ka mga blacklisted ka Bureau of Immigration. Sigun kaya sa datos kan BI, igwapan day mababa sa 11,000 na mga Chinese nationals ang paragos na hinahanap ka mga otoridad uli sa day kani pagabutwa sa laging deadline kang ahensya na dapat kutang paghali kan mga ini kalagtarikod na Disyembre 31 kalagtarikod na taon. Kabali ang mga ini sa pinatalidan kan DOJ huliban sa pagkatalang na i-downgrade ang sa hindi mga visa asin na padagos na nagtitinira sa rasyon. Pakalis na magpasuna ang mga visang kapot ka mga ini. Sigun ki Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang mga lakdang na ini kan Departamento de Justicia partiman kanaging anunsyo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na total ban sa mga operasyong kampugo digdi sa Pilipinas. Mientras tanto, paragos man ang manat operasyon kan imigrasyon sa mga dayuhan nangunyang kinukonsider na kan DOJ bilang mga illegal alien. Alas 5:11 ang oras niya tungunyan sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungunyan sa Radyo Nasyonal. Ang pagbabala sa Origodon ay pinautob ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa National Security Council. Patunay subot sa nagdadakulang gatak sa relasyon ka mga Marcos asin Duterte. Sabi kan na dating bayan muna representative na si Nery Colmenares. Nagpapatarid man si Colmenares na ang reorganisasyon na ipinapautob sa National Security Council makausarin dakulang problema sa administrasyon. Nagsigundaman si Colmenares sa sinabi ni Bayan President Renato Reyes na dawan na isay ang magtukaw sa National Security Council ang nagagamit kani tanganin portihiran ang interes kan nagkapira asin bakuban ang interes kan bilog na lamanuaang Pilipino. Kakampi Network News. Dapat subot baging patanid sa mga politiko ang naging desisyon kang Commission on Elections laban sa pagdalaga ni Marikina City Mayor Marcelino Teodoro bilang kongresista kan First District kan sinabit ng syudad. Sigun sa sarong think tank, ini matapos na kansilarong kang Comrec ang Certificate of Candidacy kang alkalde huli sa material misrepresentation. Sigun sa think tank, dapat umawon ang Comrec huli man sa pagbabantay sa pagkasangat ng COC para sa eleksyon sa 2025. Saro sa nagsangat ng kaso laban kay Teodoro, si Senador Coco Pimentel, nagkakandidato man sa parehong posisyon. Napagaraman na naglasunod si Teodoro ng kandidatura kang Premier Distrito kan Marikina, alagad ang address niya sa Barangay Tumana, nasakop kan distrikto kan sinambitang syudad. Sa sayang depensa, sinabi ni Teodoro na ang original na domicile niya yung Barangay San Roque kan Premier Distrito. Mientras tanto, ang Pinoy Organizations o ang Pinoy Action for Governance and of the Environment sa nung libreng organisasyon nagtutubod na ang pagpapakusog ka mga bata o ka mga lay
asin diretso kang tao kaipuan para sa mabaskog na sosyudad. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras yatong yung matugan, 13 minutos magalampas ang alas 5 ng pag-aga. Ang tabayanan po at yan mga report magaling sa mga paglibad yato sa luwas sa inda mga baretang lokal. Sa iba palitales ka mga baretang yato kunyan, sumirikat na sa apat ang kabilugan na bilang ka mga nagdaan nilulis sa paputok matapos makapag-restro ng sarong karagdagan na kaso ang Department of Health kanakalis na holiday. Naghali ang panibagong kaso sa pagkagadan sa Calabarzon Region kung saan sarong 54 anyos na lalaki ang nagsapo ng matinding tama sa sayang walang kamot matapos masabuga ng kwites. Sa kunyan, subrikat na sa 832 ang kabilugan na kaso ka mga nabibiktima kang paputok kapon ka Disyembre 22 ka nagtalikod na taon sagod kang Enero a 5. Basa lang kawinin ng 37% kumpara sa 606 na kasong nairistro sa kaparehong panahon kan 2024. 685 sa presenting datos, mga lalaki, mientras 147 mga babae. Asila natin mientras mantinidong kwites, ang nginot na kausa kan pagkairido huli sa paputok na sinusundan kan 5-star asinman boga. Dismayado ang Commission on Election sa nagkuriyat na mga larawgon ka mga politiko sa mga billboard asin advertisement sa telebisyon, social media, bagi sa mga periodiko bago pa man ang campaign period. Sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, kabali sa nakakamundo na nangyaring ini, aminado siya na mayo sa presenting election law ang nagasakop sa siri na klase ng premature campaigning. Ikinukonsidera na kandidato ang nagdalaga na politiko sa primerong aldaw kang campaign period sa Pebrero 12 sa national position asin sa Marso 28 man sa local position. Abiso ni Garcia, luway-luway lang. I-underestimate ang pagimadunong ka mga namanuaan, magpakadunong ang mga Pilipino. Inulita, aram na oras na sila pigluloko, araman ninda kung ano ang balos sa mga nanduloko sa sainda. Kakampi Network News. Dieciocho minutos mga tuga magkalampas ang oras na alas 5 ng pagka-morning, Lunes gunyan, Enero 6, taon 2024. Tapos na ang holiday, kaya duman sa may mga kalakaw ng amay, si mga malaog sa eskwela, sa opisina, magkasikaso ng amay. Inulit na tapos na po ang halalabang bakasyon darakang holiday season. Ipinahayag ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na ang pagkatapos kan kagutuman sa pagi kang walang gutom program paging saro sa mga pamana ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigong Gatchalian, makusog ang palindugan kang Administrasyon Marcos laban sa undernutrition, malnutrition, asin kagutuman sa kabilugan. Dinagdag pa ka sekretaryo na ang walang gutom program kan DSWD na institutionalize bilang flagship anti-hunger program kang gobyerno sa pagiban kang Executive Order No. 44. Pilot tested kalitaligod na 2023 kay balan ang 2,000 na household beneficiaries sa enterong Pilipinas. Sabi pa ka sekretaryo, ang resulta kan pilot na nagpapailing ng kusog kang programa o epektibong programa, alaga nagkatauban, di mga rekomendasyon sa patakaran araw kang pagpapakaray sa sukol kang pagkakan, asin ang per capita cost. Dieciocho magalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga sa mga bareta sa luwas halis sa tuyo mga pagiribang ngunyan. Tauda na selebrasyong kampo na sereno sa naga gigibon sa Holy Cross Parish. Asinday mabidjil dyan sa plaza. Bareta haliki Baiko Garcia. Baiko. Kada petsa 9 kang Enero tigsilibrar naman sa Syudad Dinaga ang taunan na kabistahan
kang itom na po na sereno. Yan, tigpapadrinuan kang Holy Cross Parish, kang Barangay Tabuco, sa iraro kang Archdiocese, kang Cáceres. Sa ginibong press conference, kang nagtaligod sa Sabado, duman inanunsyar kang Cura Parco na si Padre Eugene Lubigan, kang Holy Cross na ang misa gigibuna sana sa inang parokya bago asin pakatapos kanta unang prosesyon. Sa mga nakali sa panahon kaya iyan isinasagibo sa Plaza Quezon, alagad huli naman sa pagpapasara kang lugar dulot kang repair and rehabilitation dahil na muna makagamit ka na sa Mita Plaza. Manugod man sa paadok, tinawan doon kang grupong Hijos de Nazareno na mayong bayad ang pagpapadok sa imahen. Tangan sinda, mapanauning libreng koton, nga rin iyong ipampunas. Nakatuda naman kaya, pun ka nagtaong 2020 na daina pigdidirekta ang paghadok. Sa Nazareno, huli naman sa huma, ka nagtapos ng pandemyang COVID-19. Ang nasa Mita Parokya, nakikipag-coordinar naman sa lokal na gobyerno as inlauman ang mga road closure sa aldaw kang obserbasyon, kang kabistahan bakulang sa Tabuco, kundi sa sentro kang naganay yung aagian, kang prosesyon ni Poong Nazareno. Dagdag na bareta sa lado lokal ni Pusi SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Mientras tanto, sa Mr. Man sa Banwaan, Kalipanan, Camarines Sur, inaristar huli sa inatuban na kasong pandulupig. Paretang yan, aliki Mike Gravito. Agahapihap na ngunyanin malipot na rehas sa karsel kan Libmanan Municipal Police Station ang sarong 39 anyos na padre di pamilya na naatubang sa kasong pandulupig o rape dyan sa Banwaan kang Libmanan, Camarines Sur. Matapos na ini, andagos na nga maramalan kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Libmanan pasado alas 10:40 nin aga kang nagtalikod na aldaw duman sa barangay Bagamilon, Libmanan, Camarines Sur kan natuyuhon kan mga kabuhan kan Libmanan Municipal Police Station ang persona kada sarong sani residente kada barangay Bagamilon sarong delivery boy asin residente kang naunambita naga Banwaan. Pinagdakop ang nasambit naga persona sa bertud kan mandamiento na aresto na ipinagpaluwas kang Regional Trial Court Branch 57 dyan sa Banwaan kan Libmanan. Ninuli naman sa kasong nakomitir ka na sambit ng akusado mayo nin piyansa na ipig-recommendar anues para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. 23 anyos na lalaki gadan sa Ocampo, Camarines Sur, kang ini saksakon. Bareta haliki Junel Cuba. Gadan ang sarong 23 anyos na lalaki matapos na nisaksak dyan sa Banwaan, Ocampo, Camarines Sur. Nangyari ang insidente alas 6 nin pagkabanggikan na Sabado duman sa Barangay Old Moriones, Ocampo, Camarines Sur. Sinasabi na ang suspect pinagbistong si Jimar Catona Ibalyaran, 31 anyos, may kasaruan, residente kansuna sa East Barangay Old Moriones, Ocampo, Camarines Sur. Mantang ang biktima kani Iusi Pribaldi sa 23 anyos, mayagom residente kan kapariyong lugar. Napagarmad sa investigasyon kan mga autoridad na nagiirinuman ang biktima kanda digdi bigla na lang na tumiraram ning bulgar na tataramon ang biktima sa nasambit ng suspetsado. Ang biktima uminali sa nasambit ng lugar. Alagad ini anda buminalik asin bigla na lang na pinagasuntok kana biktima ni nagkaperang bisis ang suspetsado. Nagaresulta tanganing ini anda magsapo nin kukulog nin lawas. Ang suspect ninulit na narugado sa panununtok. Ini anda buminunot nin balisong nayaon sa parte mismo kan sa iyang tagiliran asin bigla na lang na pinagsaksak ni nagkaperang bisis ang biktima na tinamaan man sa iyang lawas. Tulos-tulos man ini na pinagdara sa parte mismo kanda Bicol Medical Center. Alagad mantang ipinagtatransportar ang biktima pasiring sa ospital. Ini ang nawaranin pulso o binawian na nin buhay antis pa man na nakaabot sa hospital. Anasambit ng suspek ang tulos man na nagsurinder asin ini inibanand ni Ulysses Brigilla Villares sarong Barangay Tanod kan Old Moriones sa Ocampo, Camarines Sur sa hipatura kan pulisya duman sa Banwaan kan Ocampo. Asin ini nakakulong na ngunyan mantang nagpapadagos pa ang gidigibong investigasyon. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi
Network News. Oras niya itong batugang alas 5:23. Para kita sa iba pang mga bareta ko dyan sa lado nasyonal. Pigtuyaw ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang desisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na halion si Vice Presidente Sara Duterte sa National Security Council. Sa sarumpayag sinabi ni Panelo na nagsirbing tagapagtaram kang palasyo durante ang administrasyon Duterte na ang pagtanggal kay Vice President Sara bilang miyembro kan NSC bakong bagayon na lakdang. Matanda sa perwas sa Executive Order No. 81, pigre organisar ni Presidente Marcos ang National Security Council kung saan hinali ang Vice Presidente as mga dating Presidente sa komposisyon kani. Sa hiling ni Panelo, igwang halong politika ang lakdang para pabaon ang politikal na impluensya kan Vice Presidente, sabi pa ni Panelo. Sa pagkabarwas kay Executive Order No. 81, sinabi kang Presidente na kinakaipuan ang lakdang na ini na masiguro na maging mas pusog ang National Security Council bilang sarong pang-nasyon na seguridad na institusyon na kayang magsakop sa mga nagbabagong hamon asin oportunidad kapwa sa laog asin luwas kang Pilipinas asin tagani masiguro na ang mga miyembro ng National Security Council nagirekomendar asin nagpuproteher sa pangnasyon na seguridad asin soberenya na nagpapasenso sa kapalibutan na matulod nin epektibong pamahala asin kapusugan. Sa sarong sa lipot na payag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sa ngunyan, ang Vice Presidente na konsideradong may pagkaaram sa mga responsibilidad na nimpaiging miyembro ka National Security Council. Sabi ni Bersamin, may poder ang Presidente na magdagdag ni mga miyembro sa komposisyon kan NSC kung kinakaipuan. Apor sa Vice Presidente, tinanggal man sinda dating Presidente Rodrigo Duterte, Gloria Macapagal Arroyo, asin Joseph Era Estrada. Sabi ni Panelo, andak ng nani, ginibot ang kaning itago ang paghali kan kay Vice Presidente Sara bilang miyembro tanganing magluwas na bako siya ang mayor na tinatarget. Kakampi Network News. Mientras tanto, habunaman patulang kang Palasyo Malacanang ang mga palayog kan dating abogado kang Palasyo na sa irarong kan Duterte administration may koneksyon sa pagtanggal kay Vice Presidente Sara Duterte sa National Security Council. Sigun kay Presidential sigun sa Presidential Communications Office, dahil mapaduwas din pahay ka Malacanang may koneksyon sa sinabi ni Atty. Salvador Panelo na ill-advise adagi lakdang para itsapuera ang Vice Presidente kang Pilipinas. Inapod ni Panelo na mating politika ang lakdang kang Palasyo asin paagili tanganing halion sa kintab kang politika ang Vice Presidente. Ipinawas ka Malacanang kanagtirikod na simana ang Executive Order No. 81 kung saan pigre organisar ni Presidente Marcos ang komposisyon ka National Security Council asin dahil nakabali digdi ang Vice Presidente asin mga buhay pang dating Presidente kan Pilipinas. Sinuspender kang Bureau of Corrections ang apat na new Bilibid prison personnels tanganing mientras nagpaparagos ang investigasyon sa mga stabbing incident sa laog mismo ka nasampitan presuan na kalagtarikod na Enero 2. Nagresulta kaya sa pagkagadan ng sarong Person Deprived of Liberty o PDL. Asin duwang irido ang sinambitang insidente. Binisto ang nagadan na si Ricardo Peralta. Asin binisto ba ang duwang irido na sina Reginal Lacuertas and Bert Cupada. Sigun sa payag ni Bucol Director General Gregorio Pio Catapan Jr., suspendido ang apat na personahes mientras nagpaparagos ang investigasyon kan sa indang liderato. Binisto man ang mga nasuspender na sinda Chief Commander, Acting Commander of the Guards, Chief Inspector Louis Rodelas, Correction Officer 1 Christian Alonso, Building 8 Keeper, Correction Officer 1 Joshua Mundes, Building 8 Keeper asin si Correction Officer 1 Glicerio 5 Jr. Gate 1A Officer. Mientras tanto, nagparikatapang inisara ang sarong prueba na talagang igwang mga pagkukulang sa mga operasyon asin dapat sa naman makastigo ang mga tao layaw sa likod ka mga kapabayaan asin pagkukulang na ini. Agad man ikatapang na makipagtabangan ba na National Bureau of Investigation asin Philippine National Police sa pagkurusun ng sarong parallel investigation dapit sa nangyaring insidente sa Bilibid. Kakampi Network News.
Mientras tanto, mga tugang, sa iba pang detalles ka mga bareta, siniguro kan mga lider duman sa Kamara ng kunyan 2025 mapanagos ang pagkapakusog sa oversight function kang Kongreso para itulod ang transparency, accountability asin tultul na pamahala sa nasyon. Sigun kay Deputy Speaker asin Quezon Representative David J.G. Suarez, sinarum kan lidrato ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, dahil mapatanyog ang Kamara sa paggamit kan sa indang mga responsibilidad para sa kapakanan kan nasyon. Nagkapara sa mga mayor na inimbisigaran kang Kamara, sa nakalis na taon, iyo ang illegal na Philippine offshore gaming operators asin ang koneksyon kani sa mga transaksyon kan illegal na droga, money laundering asin extrajudicial killing siniman ang supply asin halangkaw na presyo kang bagas tinutukan man kang Kamara antam paggamit sa pundo kana manuang Pilipino kaya binubusisi kaning maray ang questionableng paggastos sa confidential funds kang Office of the Vice President asin man kang Department of Education. Paliwanag ba ni House Majority Leader asin Zamboanga Representative Manuel Jose Dalipi ang wala tong investigasyon asin ang mga pagdangog parte kang pagiging epesyente kang Kamara sa pagripaso ka mga lay asin pagkapahiling ng dedikasyon na masimbagan ang pangaipo kan mga Pilipino. Dagdag pa kang kongresista, ang mga investigasyon kang komite sa Kamara kritikal na papel kani. Napakarayon ang pamahala sa nasyon asin makabilog nin may mga kabugtakan na polisiya. Kakampi Network News. Oras kunyan, eksakto alas 5:30 nin pag-aga. Babalik po mga bareta sa Kakampi Network News at yan, mga bareta sa Dupura ang tabayanan live sa 99.9 WEB FM Kamsur sa Lingkunada, 99.3 KM Kakampi sa Partido Area, asinwan sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Good morning man sa mga nakaantabay sa mo sa FB Live. Malumlum ang pagkaagang ngunyan, dito po sa may parte kan Naga City, ngunyan pong aldaw na Lunes, Enero 6, taon 2025. Babalik kita sa mga bareta digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Pan ni LTO Chief Vigor Mendoza na baging kakadikit o zero ang administrative case kan mga motorista sa taon na ini. Ulita gusto ka sa ahensya na baging responsable asin disiplinado ang mga ini sa paggamit kan mga tinampo. Maresibin ang Korte Suprema ng application para sa 2025 bar examination po sa Enero 8. Basado sa announcement ay pinaluwas kang Supreme Court na madura ini sundong Marso 17 taon 2025. Sabi kang Korte Suprema, kay po makumpleto kang gabos na mga aplikante ang sa ilang profile, application form, uploaded digital copy ka mga documentary requirement, asin magbayad ng 12,800 pesos application fee. Ang kawon pala ng application fee. Sa pagiban kan Bar Applicant Registration System and Tech Assistance o Barista, ang nag-serving online platform kan Supreme Court. Para sa mga bagong aplikante, dati na nagkuha ng examination as mga refresher na bayo pang account sa Barista, pwede magparehistro ang mga ini sa pagikan portal.judiciary.gov.ph. Pasado sa pulisya kan Supreme Court, oras na resibin na ang notice of approval kay Puan, may subitin ka mga aplikante ang printed as in signed copy kan silang application form. Kabali na ang physical copy ka mga mandatory requirements sa Office of the Bar Confidant. Ang pag-subitin kani sa laog ding 10 aldaw matapos maresibi ang notice of approval. Ang 2025 bar exams nakataraan gibuon sa September 7, 8 as in 14 ang presenting taon sa panginot kan Chief Justice Ami Lazaro Javier na yuan maserbing chair ngunya na taon. Kakampi Network News. Inalok ni Senadora Lori Ligarda ang istrikto as in transparent na implementasyon ng mga bagong paglangkaw sa benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation sa mga biyembro kani. Sakop kan mga paglangkaw ang nagkapit ng medical services, kabali ang burulungan para sa ischemic heart disease o coronary heart disease, emergency outpatient services, kidney transplants,
asin adjustment ning sagod sa 50% sa mga peeling case rates. Dawara nga ni welcome para kiligarda ang mga reformang ini na adit man ang senador sa inconsistent na execution kampel para digdi. Idawandong pagkasenador na kadakol ng mga ordinaryong Pilipino anday komportable na magpasiring sa mga ospital. Sabi niya pa, ang triumpo kang PhilHealth masusukol sa kumpiyansa ng mga pasyente na magpabulong. Sa huri, nangapuna ng senadora ning evidence-based decision. Asin ilalok ang PhilHealth na siguruhon ang mga reformang ini bakulang across the board increases kundi target ang mga tunay na nangangaipong. Nairistro mga tugang kang Kamara ng Representante ang baong record sa pinakadakol na nailusot na properstong lay sa naram kang liderato ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pon sa pagbubukas kang 19th Congress kang Hulyo taon 2025 o 22 sagod kang Disyembre 27, 2024 sumirikat sa 13,454 ang mga naisunod na propuesto. Sa bilang na ini, 1,368 ang naaprobaran kung saan 166 ang naging lay, 73 ang national laws, asin 93 ang local laws. Sa 13,454 na propuesto, 11,241 ang bills, 2,212 ang resolution, asin saro ang petition. Nasa 1,319 committee report man ang naisulad. Sa 178 session days, naiproseso man ang Kamara ang 4,716 propuesto o average na 12 na propuesto kada sesyon. Nagkonsinma ng investigasyon ang Kamara tanggaling mapanimbag ang mga opisyal ng gobyerno. Nasalaan ginigibo, pinapusog kani ang siyam na committee report alis sa mga ginibong investigasyon na nagpapusog sa paiging sarong guardian kang public trust kan Kamara. Ang kolaborasyon ng Kamara sa Senado sa roman subot na liabi sa laging tagumpay o trayumpo gani. Sa paglaw kang Kamara sa huring parte kan 19 Congress, nagpromesa si Romualdez na ipapadagos ang ginigibo kan Kamara de Representantes kan Kongreso. Kakampi Network News. Alas 5:47 ang oras sa atong unyan. Pabalikan natin ang mga bareta halis sa luwas at yan. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya atong unyan, maarangkad naman sa agang Martes ang panibagong paglangkaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sabi kan Department of Energy, balangkaw nin 40 sagod sa 50 sentimos ang presyo kang kada litro kan diesel, 70 sagod 80 sentimos man sa kada litro kan kerosene. Mientras tantong 40 sagod 70 sentimos ang ilalangkaw sa kada litro kan gasolina. Paliwanag ang Energy Oil Industry Management Bureau sa pagi ni Assistant Director Rodila Romero, ang saro sa mga rason kang pagiro kang presyo kang oil products, iyo ang nagpapadagos na geopolitical risk asin trade tension sa nagkaper mga nasyon duman sa Middle East. Kakampi Network News. Binago ang disenyo kang andas kang Pong Jesus Nazareno para sa traslasyon sa Enero 9 taon 2025 nga na masiguro na dahil matutuntungan ka mga deboto asin binugtakan ng ventilation system ang laog para maiwasan ang moisture. Sigun ki Quiapo Church Technical Advisor Alex Irasga, nagkaigwa subot ng dakunang pagbabago sa disenyo kang andas tanggaling mas maging ariglado asin salbado kumpara sa mga nakalis na pagkukurisir ng traslasyon. Ari sa dating nakalantad na imahin kan Pong Nazareno, mentras na puprosesyon ini, sa bagong disenyo, nasa loob na ini kan tempered glass na may atop asin mga ilaw, pinggido man ni Irasga. Katuyuan kang innovation na mas mahiling ang Pong Nazareno, kan milyon-milyon na debotos, imbes na mga deboto, sana ang nakakahiling, ninulit na talbungan ka mga nagsasampa sa andas. Dahil naman binago ang ruta kang prosesyon na agian sa Tulong Plaza, mga parke 18 national asin city roads, anom na tulay asin sarong underpass. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang, alas 5:49. Balikan tayo mga bareta halis sa luwas, mga paratokdo na maserbi sa eleksyon, mapasiraron sa training
hapon sa bulan kang Pebrero. Baretang yan haliki Maiko Garcia. Maiko. Ipinayag dito kayo Attorney Michael Julia Jr. ang election officer kang COMELEC sa Siyudad Canaga na napado ng slots para sa mga paratokdosin ng teaching personnel kan DepEd na maserbi sa national and local elections sa May 2025. Bulan na Pebrero, nakatala naman ng training sa mga Board of Election Inspectors kung saan tutukaron ang mga bagay na napag-adalan ka mga election officers kung sila mag-training man sa Manila ka nagtalikod ng mga bulan. Sinabi ni Julian na mayo pang aprobadong paglangkaw so honorarium ka mga masurvey dangan sa ngunyan pagbabasihan pa ang allowance sa rate kan 2022 elections. Sa mga electoral board chairpersons ang makukuha nila 7,000 pesos, 6,000 pesos man sa mga EB members, ang DepEd supervisor official igong 5,000 pesos at 3,000 pesos sa mga support staff. Pero pa dyan, igwa pa ning travel allowance sa mismong Aldao Campirilean asin sa sayindang pag-training. Ang rate o honorarium na sayindang makukuha nasambit sigun sa COMELEC Resolution Number 10727. Pakiulit ang opisyal sa mga paratokdo na matender sa training na kada eleksyon igwaning pagbabago sa pag-facilitate kung kaya dapat ang mga teacher magdangog tatibaad mag-abot saldo kang eleksyon, iba-iba na naman ang panundon na ipapasunod kang kada clustered precincts na da ipupwede sigun sa opisyal. Dagdag na bareta sa Lado Lokal de po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Garbage sa kolektor, arestado sa sarong drug bypass operation dyan sa Banwaan kan Kamaligan, Camarines-Sur. Report halik kay Junel Cuba. Arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police dyan sa Banwaan kan Kamaligan, Camarines-Sur. Anda sarong garbage sa kolektor kan ini na madakop sa pinagibong drug bypass operation kan mga miyembros kan Philippine National Police dyan sa Banwaan kan Kamaligan alas Sa 6. Senado Nacional. Papaiwason pa ang Department of Agriculture ang kadiwa ng Pangulo Center sa enterong Pilipinas ngunyan na taon asin bago matapos ang taon 2028. Sigun kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, plano kang gobyerno na mailangkaw pa sa 700 ang bilang kang kadiwa ng Pangulo Center sa pagabot kan Marso. Sa kunyan, nasa lampas sa 1,000 ang mga kadiwa sites ang nagagana as nagpabakal nin mas baratong kantidad ng bagas. Dagdag pa kan opisyal, bastante ang supply kan nutrias in solid rice o ito mga mas baratong bagas na baging available man sa kadiwa centers ngunyan na Enero. Siniguro man kang Food Terminal Incorporated na bastante asinandokol kan supply kan silang bit ng produkto. Balikan tanang bareta halik kay Junel Cuba, dapit sa sarong garbage collector ang inaristar sa bypass operation dyan sa Kamaligan, Camarines-Sur ninhuli sa illegal na droga. Junel Cuba. Dakop kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP kan Banwaan kan Kamaligan, Camarines-Sur ana sarong garbage collector matapos na ni ani pasairarom sa sarong drug bypass operation kan mga miyembros kan PNP alas 6:08 kasubanggi ginibuan na drug bypass operation sa barangay kan Tarosanan, Kamaligan, Camarines-Sur na kung saan ini pinagapanginutan kan tropa kan Kamaligan Municipal Police Station kabalina and Maritime Police Station kan Kamaligan na Camarines-Sur naga-resulta sa pagkakadakop ka na suspect na pinagbisto sa buot na si Manuel Din San Juan. 34 anyos sa soltero sarong garbage collector asin residente kan Zona 3 Barangay kan Tarosanan, Kamaligan, Camarines-Sur sarong plastic sachet ni na syabuan na binakalkan na mga autoridad sa kantidad na 500 pesos asin pagkatapos na ini maresibikan na pusher buyer asin man maitauna sa suspect and drug bypass money pinagramalan ang suspetsado asin nakuanan pa ini sa pag-search sa sayang lawas nin na tulupang plastic sachet na may laog ni na shabu na recover man sa suspect ang kantidad na 500 pesos bilang iyo and kwarta na ibinakal sa nasambit na nga droga ang mga nakumpiskar na mga bagay yaon ngunyan sa parte mismo kana nasambit na nga hepatura kan na pulisya dyan sa Banwaan kan
kamaligan na Kamara de Sur. Mientras tanto, anasambit na nga suspect anda subuot digdi igwa pa ni na kaiba asin sa pag-search sa lawas man kana sarong Joseph Nicolas soltero asin construction na worker kan Zona 3 Barangay Tarosanan Kamaligan Kamara de Sur na recover man kan mga autoridad an saro pa nga plastic sachet na may laog ni na Shabu. Ang duwang suspect ya unang unyada sa ipatura kan pulisya sa Kamaligan nakakulong asin ngunya na pagkaaga sasampan sindaning kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Alas 5:55, 5 minutos antes mag-alas 6 ng paggaga. Good morning man sa mga parantabay sa mo sa FB Live kan DWEB FM Kamsur dyan sa Rinconada area. Ki Kulot Mendoza, ki Iflida Guason Nacario, ki Edna Serdan Villanueva, pati naman ki Arlene Mercado. And siyempre sa mga parantabay niya mo sa FB Live kan BBS FM, asin FB Live kan KM Kakampi, Kamsur, digdi po sa Naga City. Pari kita sa mga bareta sa lado nasyonal, arestado sa operasyon ng National Bureau of Investigation NBI ang anong na personang sinasabing ginagamit ang pangalan ni First Lady Lisa Arleta Marcos tanganing magpabakal ni posisyon sa BARM. Nagugat ang operasyon matapos magsumbong si dating Maguindanao Governor Ismail Maguindanao sa mga nanundan na siya inupresiran ning saro sa mga suspect ning posisyon para sa BARM, parliamentary government, sa kantidad na 8 million pesos. Katakot kanipig daw ni NBI Director Jaime Santiago na mayong koneksyon sa Malacanang ang mga nasambit ng suspect na nagagamit sa pangalan kang First Lady. Nakatalaan ipapod kan Department of Foreign Affairs dapit sa investigasyon ang na-discovering submersible drone kan mga lokal na parasira sa San Pascual Masbate. Ang sinabitan drone may labang 6 na pie asin gibo sa mayor na PVC asin batbat pinagtutuburan sa remote controlled ang drone na delikadong ginagamit para sa komunikasyon asin investigasyon na discovery sa inaram kan katubigan sa nasabit na lugar. Dahil panagtawning opisyal na payag ang Embahada kan China sa Manila asin sinabi ng ipinasa ninda ang mga kahaputan hali sa media sa Beijing para sa kadagdagan na paglinaw. Ang kakulangan ng kasimbagan ini nagtulod sa mga pangapunan para magurisiling investigasyon dapit sa insidente kung saan ipigapahayag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino asa plano na magsangat ning sarong resolusyon tanganing diskubriyon ang pinagalian kan drone asin ang mga posibleng implikasyon kani sa seguridad kan Pilipinas. Sabi kan senador, ang Naval Intelligence ang presente nag-iimbestigar alagad na nakumpirmar na ang drone hali sa ibang nasyon asin ang kulor kaning yellow nagpapailing na ini ginagamit sa mga scientific research. Kakampi Network News. Sa iba pa mga bareta niya tungkol yan mga tugang, siniguro kan Department of Labor and Employment doli na maagi sa maigot na screening ang mga may ginabang o mga benepisyaryo kang AKA program kang gobyerno matapos pagsaroon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tulong ahensya para iyon mag-administra sa pundo kang programa. Sinabi ni Doli's Undersecretary Benjo Binavides na mapautob ni mga patakaran ang DOLI, Department of Social Welfare and Development, pati naman Department of National Economic and Development Authority, nakading masigurong ang mga magkakaligong mga benepisyaryo sana ang may kinabang sa pundo. Basado kaya sa probisyon na kapanaman sa 2025 General Appropriations Act, ang mga obrero na ang ganansya day malagpas sa minimum wage rate ang kwalipikado na makaresibik ang AKAP. Matarabangan man ang DSWD asin sa mga ahensya
sa pagdeterminar sa mga aldawan na sweldo na nasa minimum wage ang ganansya, pati na ang mga obrero na mas mababa pa sa minimum wage ang sinisweldo asin ini ang kaipuan patunayan sa pagiman kang pagkaparwas ning sertifikasyon kan sa ilang employer o organisasyon bilang patunay kan sa ilang aldawan na ganar. Madali sa naman sabot madeterminaran kung day kwalipikado ang sarong benepisyaryo asing kadakol ang pagkakataon lalo na durante kang panahon kang pandemic na nakakuha ning ayuda dawat day laog sa sukulan kaya ipinabalik ang mga naresibi nindang ayuda. Kakampi Network News. Sa mga ultimong baretang mo dyan sa Lado Nacional, ipaparwas na ang pinalalistahan ka mga kandidato para sa midterm elections. Ang sinabit na listahan, yun makakabali sa baluta na nakataraan i-imprinta para sa midterm elections. Mapon ang ballot printing o yun daw, Enero 6 sa Commission on Election. Erot naman sinabi ni Garcia na nagsurat na ang COMELEC sa Korte Suprema para ipaaram ang pagpun kang pag-iimprinta ka mga baluta. Kabali ang dating representante kang Caloocan na si Edgar Irisi asin nagkapira mga national and local aspirant para sa 2025 ang posibleng daina makabali sa pinalistahan kan mga kandidato. Kumpiyansa sa miyembro kang Kamara de Representantes na pipirmahan. Kanlampas ang atos na kongresista mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sigun kay Congressman Raul Manuel, kaya maabot ang pirma kang 1/3 ka mga miyembro kang Kamara o 103 na kongresista para maisakat tulos sa Senado ang impeachment complaint kay Duterte. Suportado man kang kongresista ang isilangat na ika-4 na impeachment complaint sa laban sa Vice Presidente kung saan 10 sa 12 kongresista ada paparitang mapirma. Mientras tanto, sinabi man ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na nagdadakol subot ang kongresista na minasuporta sa impeachment o na ma-impeach si Vice Presidente Sara na indikasyon kang pagdakol disganado sa sayang performance asing kontrobersyal na paggasto sa pundo kan mga namamanuaan. Mientras tanto, sinabi ba ni Congressman o dating Congressman Antonio Tino ang importansya kang pagsuporta ka majority bloc sa reklamo na may katuyahang papanimbagon si Duterte. Sina Castro Asentino, parte ka ni kinuwang impeachment complaint laban ki Duterte. Kakampi Network News. Oras ko dyan mga tugang, 2 minutos pasado alas 6 nin pagkaaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News maparagos sa tiyan. Kay baranta po ang mga baretang ihatod ka sa ito'y mga Kakamping Radyo enot magali dyan sa Rinconada. Mga baretang haliban sa partido, as mga baretang tripon kan BBS FM, halipo didi sa siyudad ka na Naga. Digdilangan sa mga baretang amay na sinunaan tabianan on-air online, gudyang pong aldaw na Lunes, Enero 6 taon 2025, iniyang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Inanagin pa ni Vice Mayor Vic Sapnay Ramos sa huring pagkikapagulay kan DWB Kamsur. Magigirumduman na sa tuyong sesyon kan sa nagkonseyo sa Banwa na Bato sa espresos mismo kan Vice Alcalde gamit ang sa diri niyang FB accounts. Nakalive ang kainteruan kan sa ng sesyon na nagigindalan para madalan, madangog, maaraman ang mga nakapalman sa senong mga agenda, kaibanan mga naipapasar mga ordinansa sa senong resolusyones sa panginit niya bilang presiding officer. Transparent po sa tao, lalong-lalo po digdi sa Banwaanin Bato, ano ang ginigimo kang Sangguniang Bayan, headed by the Vice Mayor as presiding officer. During that session, aram na po mismo kan tao kung ano ang nahaman as in, dahil nahaman na resolution o dinatakan Sangguniang Bayan. Yan ang nga po, nakulang katabangan po kang social media na ma-inform ang tao, lalong-lalo po digdi sa Banwaanin Bato. Kaya po, nagkakayo kitang live through Facebook po na kung saan ma-inform na tuloy ko yung mga kabanwaan. Parte kan mga naging payag ni Vice Mayor Vic Sapnay Ramos. DWEBFF. Rinconada. Kakampi mo Network News. Dagdagan tan details kan mga bareta sa lado lokal yaon sa linya si Erwin Del Castillo.
walang gutom program kan DSWD ginibo sa Banwaan Nanabwa. Labi-labi pasasalamat kan alkalde kan Banwaan Nanabwa, Attorney Fernando Simbulan, ninhuli sa unang bungkaras kang taon 2025, labi sa 600 plus na mga beneficiaryo kan programa kan DSWD na walang gutom program. Ang walang gutom program, tinataong tabang sa mga pamilya na hikapos sa buhay o mayong bastanting income o may man lamang maski sarong programa na nare-resibi hali sa national government arog kan purpose. Kaya nakalabi sa 600 plus na pamilya sa Banwaan Nanabwa ang mga nakakwalipikar sa programa kan DSWD. Pinaabutan man ning pasasalamat kan alkalde kan Banwaan ni Nabwa ang DSWD Nabwa sa dagos-dagos na pakikipag-koordinar sa DSWD region para sa mga programa na namamatian kan mga taga-Banwaan Nanabwa. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFM Rinconada, Kampi Mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, ninhuli sa naturalesa kan kapalibutan kan Banwaan Baaw. Iyo ini anaging dalan para magkaygonin interes sa Banwaan anduang pinakadagulang negosyo na imbwelto sa inapon na renewable energy resources. Ini ang para naging pahayag ni Mayor Jeff Besenyo sa sayang nakilis na ulat sa bayan kung sain parte kani ang mga ipinaluwas na impormasyon na magiging dalan para mas orog na pag-uswag kan sendang Banwaan. Sigun kay Mayor Besenyo, ang mga dakulang negosyong ini iyo ang Sandcastle Energy Resources Incorporated as in ang Blue Circle Philippines Cebu Corporation na maabugtak ni negosyo kapital sa Banwaan sa inapod na renewable energy na gagamiton iyo ang solar as in wind resources. Tinawang doon ni Mayor Buseño na ang Sandcastle Baaw target na magkaigon ng groundbreaking ceremony sa enot na tulumbulan kang presenteng taon 2025. Mientras na ang pagkonstruir kani matatapos sa taon 2027 asin sa oras ni maging operational na sigon sa alkalde ini ma-generate nin 516.1 megawatt na iyon magiging pinakadulang solar power plant sa enterong Pilipinas. Mientras tanto, ang sarupang negosyo sa renewable energy na mabutwa sa Banwaan na Baaw iyon Blue Circle Philippines Cebu Corporation, iguanang nagpapadagos na pag-aadal technical o technical studies para sa development, construction, as an operasyong kaginapon na wind energy project sa sayang Banwaan na sakop ang mayuri ang mga barangay o mountain barangay sa sendang Banwaan. Tinawag doon ni Mayor Besenyo na nasabing duwang dakulang negosyo sa renewable energy, posibleng marilisar ngunyan na taon, iyong lalauman na mas namapakusog, makakaya ng trabaho sa mga bawenyos, mataw nindalan para mas magtalubo ang mga medium as in small enterprises sa Banwaan as in siguradong makontribute sa pagparambong kansayandang lokal na turismo. DWEBFM Rinconada, Kampi Mo Network News. Yang pabidyonan mga bareta, halilig sa DWB Kamsur, ini ang sarit sana si Benny Decena. Good morning. Thank you, Benny, ka mga bareta dyan sa DWEBFM Kamsur sa Rinconada. Kakampi Network News. Alas 6:15 oras yato kunyan. Isunod na mga baretang tinipon kan KM Kakampi duman sa partido area. Ang kaibanan naman kunyan si Nilo Oriana. Nilo! Kakampi Mo Partido Network News. Pabalos yun uyaman ang mga bareta gikanigdi sa Kakampi Partido. Ipapasunod naman kang Bureau of Fire Protection sa Banwaan ni Lagunay Camarines Sur sa pamamayon ni SFO 3 Joey Villarama o si Fire Chief kan Lagunay BFP ang bagong sistema sa pagkukuhasin man pagproseso kan BFP Fire Safety and Inspection System o bagaman BFP SIS, dating Fire Inspection Certificate ngunya na taong 2025. Ini naging pahayag kan sinambit ng opisyal sa entrevista kang asin pagipag-ulay kang Kakampi News ka nagaging aldaw. Siguro sa pakayag kani sa ngunyan na napag-renewan kan Mayor Senman business permit sa kan mga negosyo. Iyon na subutin niya sa indang ipapasunod asin ini naman ang iyan sa paagiman in online application. Sigun padigdi sa pagproseso kani kay puhan mo na subot na mag-rehisto o mag-register ang aplikante sa pahayag kan Gmail account asin man mobile number. Siriman ang pag-scan kang QR code para man sa pag-apon sa pag-rehisto kung saan igwasubot ng 5 mga paagi o steps para man makakuha kan sinambit ng BFPF SIS asin man ang pagbabayad kan sa idang assessment sa paagi pa man giraray nin online GCash o Paymaya. Sigundig di mas madali subot ang prosesong ini. Mantang ang dai subot na makakapag-online o bagaman ang mga dai pa tatao kan proseso.
sa indaman subot ining tatabangan dumanasin magpasar sa nasa sa indang opisina asin igaguide nindaan mga ini sa pagproseso kan sinabit ng application. Mientras tanto, ang Bureau of Fire Protection na Lagunoy liwat na mapartisipar sa gigibuhon na Business One-Stop Shop o BOSA kan lokal na gobyerno kan Banwaan ni Lagunoy ngunya na taong 2025. Kakampi mo partido Network News. Mientras tanto, baratagikan sa pag-iriba sa luwas, Business One-Stop Shop boss sa Banwaan ng Garcetorena, Camarines Sur, pupo na naman yun yan na aldaw. Kakampi mo live report. Live report. That's para sa detalyes. Formalmente na nga po po ng General daw, Enero 6, 2025, ana Business One-Stop Shop ubos sa Banwaang Kanaga, Chitorina, Camarines Sur, asin ini matapos sa Enero 17, taon na presente. Mapoon ang pag-ako ka na pag-paristo ka negosyo alas 8 nin aga, sundo ka 5 nin hapon sa Municipal Covered Court ka sambit ng Banwaan. O bayan sinambit ng aktibidad, yun na dain na madipisilan pa. Ang mga maparehisto kan sa ng mga negosyo ninulita dahil na maduman sa mga lugar kung saan na mugtak ang mga opisina na ma-issuekan kinakaipunin ng dokumento sa Arogan Bureau of Fire Protection, Rural Health Unit, Treasurer's Office, Engineering Office, atin iba pa. Ang mga ini magsasaro na sa nasa COVID court, tanganing magtaunin na kahinggianan sa lado kan mga maparehisto sa pagkuhakan mga kinakaipon na mga requisitos sa pagpaparehisto kan sa inyong mga negosyo. Dinuli ka ini, pinagagad ka na LGU Garcetorena sa pamamayan ni Mayor Lida Sipman de San Luis na magtarabangan na iresto para sa o kaya iresto sa negosyo sa padagos na pagpugiso kang Banwaan ni Garcetorena, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Dadsa Prado, Kakampi mo. Mientras tanto sa ultimong pareta sa lado lokal, usiring kan ibang mga darakulang terminal, igdi sa laog kan Kabikulan na dagsa man ang mga paserong nag-arabutan nyo yan sa Goa Integrated Central Terminal. Tangan isa naman na magbalik na duman sa inda mga trabaho, partikularmente sa Metro Manila asin sa iba pang mga lugar na pinagagikanan kan sinambit ng mga Bicolanong nagpurulian na durante man kan na panahon ni na Christmas asin man sa pagsabat kan na bagong taon na basado sa impormasyon gikan sa nagkakapi ng booking office na nakaulay ka nakakampi mo sa sagkod sa aga, pizza 7 ka na pasimting bulan, intirong fully bukpaan sa indang mga bases kung kaya mayo subotin na pagkakataon na makapag upagaman mayo ng pagkakataon ang mga chance passenger na makapagbiyahe alagad pigya siguro man kan ibang mga bus company na maghagad din na dagdag na unit tangani na maakomodar ang kadakol-dakol na mga pasaherong gikan sa mandayndayn ng mga Banwaan man idi sa laog kan partid area kung saan ang iba pang man na mga bus na nagbabiyahe pa sa duman sa Metro Manila, partikularmente ang gikan sa mga costalis ng mga Banwaan aron kang presentasyon Garcetorena asin karamuan ang intirong pano naman na minalaog kasi minaagi sa Goa Integrated Central Terminal kung kaya mayo man subot ng pagkakataon ang ibang mga chance passenger sa pag-request ka na sinambit ng dagdag na unit nagkakaigwanin na pagkakataon ang mga chance passenger asin iba pang mga nagpapabook sa indang biyahe na makapagbiyahe sa aldaw na sinda kaipuhan ng makapagbalik sa indang trabaho. Mientras tanto, huli man kayan ang padagos man ang ginibong lilibot-libot asin man ang pag-rekurida kan mga otoridad sa Banwaan na Goa, Camarines Sur, partikularmente ang presensya sa laog mismo kan sinambit ng terminal, iyan tangani na masiguro na matrangkilo asin man na matuninong ang pagbiyahe kan sinambit ng mga biyahero na mabaralik sa indang mga trabaho. Kakampi mo partido Network News. Iyan tabi yun ang katarpunan kan mga bareta gikan igdi sa Kakampi Partido para sa Kakampi Network News sa pangaran ni Kakamping Frank Sotero. Ako man si Nilo Yana Marenaga. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 6:21 in pagka-morning. Uyan naman ang mga bareta ang tinipon kan BBS FM sa Naga City kay Barata naman si Junel Cuba sa mga bareta. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Kakamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Bastan tingunyan ang mga bus sa terminal kanda Naga City Terminal. Dagdag pa ang mga bus sa
na minabiyay provincial operation ang nakakuaman kan mga pinagapod na special permit na maserbisyo sa kadakuldakol ng mga pasayro na mabiyay pasering duman sa Metro Manila poon kasudma matapos na sindaan magbakasyon sa probinsya kan Camarines Sur kan Christmas asin man kan New Year maging ana mga darakulang kompanya nin bus nagdagdag manin mga units para maserbihan ana mga pasayro na mabuelta duman sa Metro Manila. Uya si Jeepney Bulokon ang gwardiya na destino sa bus terminal kan siyudad kan Naga. Sa ngunyan po, ang sitwasyon ta mo niyan po dito sa Bicol Central Station. Ang mga buses ta po mo niyan bastante, iba po nga yung mga buses, ito po mga buses tang lokal, na nakasecure po sinda ng mga special permit na maserbisyo po sa mga dagmang tapong pasaheros. Ayun po, sa munyan pong oras na ini, medyo po nagbibuild up pa lang po ang mga pasahero. Pero regarding naman po sa mga buses bastante po ang mga buses ta munyan. Si mga darakulang mga bus companies, nagdaragdag po ng mga itikapod ng extra bus. And igwapang po kitang mga pigaapod man po extra buses na kung sa rin po itong mga lokal na buses na nakasecure ni special permit na mag-transport ng mga passengers pasiring po duman sa Metro Manila. Mientras tanto, 10,000 pataas ang piglalauman na kan manemento kan bus terminal sa laog kan Naga na madagsa na mga pasayro puuna kan sudma sagkod ng ngunya na simana pabalik duman sa parte mismo kan Metro Manila na kung sain barakasyon sa probinsya kan Camarines Sur huli man kan Christmas holiday. An iba nakakuanan nin reservation alaga duman sa walk-in passenger siniguro ni Bulokon na naigwamanin mga bus na malununadan pasiring duman sa Metro Manila ninhuli kan na mga idinagdag na mga units kan mga kompanya nin bus. Uya pa si Jenry Bulokon kanda o gwardiya kanda Bicol Central Station kan Naga. Pag-estimate po mo yan ang mga aron po sa duwan lang po kita sa mga sa mo yan po pag-estimate po mga 10,000 pasakat po ang sa tong pigi-expect na pasaheros. Araw po tayo na kaigwa po ba kitang holiday, long weekend, holiday po. Sin nga ni, maski nga ni po nga ni ako, sa mga party ko man po nga ni, mga partidaris mga ko na nag-uruli, and mauruli naman nga ni Atyan, medyo nakakapiraman nito. Para sindata nakakuha na sindang mga reservation, ang kinibuninda sa PITX pa sa sila ni on-trip ticket na sinamomor problema. Sa mo, ito pong para po duman sa mga mayo ni mga reservation. Iga po kita rin mga bases kaya. Partiyan kan mga pahayag ni Jenry Bulokon na anda destinong gwardiya dyan sa Bicol Central Station kan Naga. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, mayo pa nga namomonitor ngunyan ang Philippine National Police o PNP sa Bicol kan grupo ng mga private armed groups o ang pinagaapod na pag ngunyan naranina ang midterm election para man sa 2025. Inibase man sa intelligence report kan Philippine National Police o PNP. Alagad, daiman nagre-relax ang PNP sa pagmonitor kani. Sigun kay Police Brigadier General Andre Dizon, Regional Director kan na PNP sa Bicol, daiman ninda pigahali ang posibilidad na mantang nagraranina ang eleksyon. Pwedeng igwaman giraray nin magluwas nin mga fags arog na sana sa pagpuon kan kampanya. Pigkumpirmar man kanina sa Bicol, mayo na nin record kan mga existing private armed group. Uyan party kan mga payag ni RD Police Brigadier General Andrew Dizon kan Bicol. Sir, po. Sa kanya, sir, mag-eleksyon, dahil po kita namomonitor, tibad magluwas iyan, sir, pag nagpuna ang kampanya. Pero payagos po kita, sir, sa tagap i-information, sir. So, sa Bicol po, sir, dahil na po active, dahil na po existing na lista kan pagsigdi sa toya, sir. Artiyan kan mga pahayag ni Police Brigadier General Andrew Dizon na Regional Director kan na PNP Bicol. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, PNP Chief General Romel Marbil siniguro ang presensya kan pulis sa kalabaan kan Andaya Highway.
Boss Oka Isminda sa detalye. Siniguro ni PNP Chief Marbil kan inibaga bisita sa Kalabaan kan Antaya Highway na yaon ana presensya kan na PNP hanggang sa day pa totally makonstruct ana tinampo na nagkakaigwan na problema durante ka na nakaaging mga aldaw na konsen sa pagbisita kay ni pinagkabisita ang Kalabaan kan Andaya Highway hanggang sa may partikan an Lupi asin duman ang kinakaipuan pasabot ang presensya ning hulita o presensya kan na pulis ang partikular mabantayan ang lugar asin maiwasan ang ano man na mga pag-counterflow asin na mabantayan man asin mawaraan na mga robbery incident. Yung mga delikado. Kaatis yung mga tao, yun po yung naging problema natin, nagka-counterflow. Every time na may counterflow, may disgrasya. Kaya ngayon, at least wala po kayong disgrasya. So tinignan po namin, kung napansin nyo, nag-chopper po kami all along the way ng highway. Wala po. So, thank you kay RD. Ang galing na RD natin eh. Natutuwa po kami. At least safe po yung lahat. What is the word you would like to convey to the President to address the traffic and the congestion in this area? Talaga ang traffic talaga ipilano kasi marami talagang sakyan. Ang hindi mo talaga kasi ito yung daan natin, hindi pa expanded eh. But in the long run talaga papalakihin to. But right now, since ito po yung daan natin at marami nasisira, dahil sa bagyo, binabagyo talaga to, makakaasa po kayo yung mga pulis natin. Nandito, yun po yung matutulong natin. Nandito po yung pulis natin not only to help them dun sa traffic, but in case of emergency, Partihan kanaging pahayag kan si PNP durante kan baga bisita igdi sa probinsya ni na Camarines Sur kabali naman sa pinaga bisita kaino pinakatindiran an blessing in inauguration kan chapel dyan sa PNP Provincial Command na konsen kikan mismo sa iyang pondo. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Babang detalyes kan mga barata, National Irrigation Administration sa Camarines Sur, Irrigation Management Office, padagos ang pagtrabaho kan ginigibong Waras Small Reservoir Irrigation Project. Boyet Paderes sa detalye. Antes pa man magtapos sa ang taon 2024, labo-labo na ang pinigibong proseso kan mga personalis kan National Irrigation Administration, Camarines Sur Irrigation Management Office para sa pagpapangiturugan ng Waras Small Reservoir Irrigation Project sa pangultanan kan Banwaan nin Bato asin Sudad kan Iriga. Desyembre 27, 2024, nakaigwan ng joint inspection ang mga members kan IMO personnel si Pangilot ni Engineer JC Baynas kaibahan niya Regional Office Planning Design personnel asin Waras Task Force members Engineer Hilario Borgonya asin Engineer Joel Aguilar sa Barangay Perpetual Help sa Iriga. Yaon man ang mga taga-municipal engineers office halis sa sinambit ng mga LGUs. Sigon man kay Maria Clope Baraero, Media Relation Officer kanag kana niya saro ini sa pinakadakulang proyekto kan ahensya ngunyan na 2025 na makakatabang sa mga residentes duman asin sa mga parauma asin ini kontrabaha pamanda para sa BBS News Boyet Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Babang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, kununtan linya magali kay Darrell Banyas. Darrell. Sa iba pang detalyes kan mga barata, iyan tabi kakamping June ang mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Salamat sa imo, Junel, and sa iba yata mga pagkaliba halos sa mga Kakamping Radio. Oras kunyan mga tugang. 32, magalampas ang oras na alas 6 ng pag-aga. Babalik kita sa mga ultimo mga bareta dito po sa Kakampi Network News. Kakampi Network News.
Network News. Network News. Sa pagiging 4 lanes, napig planong puunan na 2025. Ipinahayag ni Castañeda na si Regional Director Virgilio Eduarte kan DPWH Bicol ang panagos na ipagkolaborasyon sa NEDA Region 5 para man sa sinambit ng proyekto na makumpleto sa urog na madaling panahon. Alagad kung dahil man hindi ma-implementar ngunit na taon, sigurado na maitutuloy ni sa sunod na taon 2026. Ang pagpahiwas kan tinampo sa Andaya Highway, ang dahil na solusyon kan DPWH. Tangani sa nang maribidyoan, ang haloy ng problema sa bulos kan trapiko, lalo na kung mga peak season kung saan hanabang oras ang kinukonsumo ka mga biyaheros asin mga motorista kan mga palaog asin paluwas duman sa Metro Manila. Bilang mga temporaryong solusyon, uli ka mga danyos kan sinabit ng tinampo, ang DPWH nagasiguro na paragos na maantabay ang mga heavy equipment asin iba pang mga kagabitan sa may parte kan ragay asin lupi, tanganing tulos-tulos maaksyonan ang anuman na problema na mabungkara sa sinambit ng tinampo, tanganing dahil maapektaran ang bulos kan trapiko sa Andaya Highway. Kakampi Network News. Mientras tanto, tinawando ni Congressman Elby Deferte kan 2nd District ng Camarines Sur na mayong korupsyon na nangyari sa ayuda sa Kapos Angkita Program o AKAP. Sigun sa kongresista, istrikto ang pamahala sa AKAP kan Department of Social Welfare and Development. Sigun saya, sa datos kang ehensya, 5 milyon ang nakinabang sa programa, kabalian na mga Diyos na pamilya, arog kan napagdesisyonan kang Kongreso na matiyan masumot ka mga benepisyaryo na mayong korupsyon sa AKAP hulit sa lampas sa 99% na utilization kani. Bigli naman kang kongresista na sinda sa Kongreso asin mga miyembro antay nag-justify. Ninulita magayon ang programa, ninulita direktang natabangan kani ang kadakol ng mga Pilipinong nagtitirios. Mientras tanto, nagtapos na kasubanggi ang Pasko sa Kapitolyo kung saan tampok ang Christmas Village dyan sa Capitol Complex sa Banwaan, Campili, Camarines Sur. Arog kan pigalauman, dinayo kan mga taga-Camarines Sur ang mga tampok sa Christmas Village kung saan yaw ng fountain show na nagpano ning liwanag asin musika sa huring aldaw kan Christmas Village. Bilang parte kan selebrasyon kan Three Kings sa kasuugman Domingo, apora sa mga libre mga rides na kaigwaman ni makulor na parada sa marabibang Disney characters arog ni Mickey Mouse asing kadakol na iba pa na nagtao maning labi-labing kaugmahan sa mga nagdarayo, lalo na sa mga kaakian. Ang Christmas Village nagyari huliman sa espersos kan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur sa liderato ni Governor Luigi Villaferte asin ba ni Congressman Elry Villaferte na tanganing mamatian ang espiritu kan Kapaskuhan dawa ang probinsya inagihan nin mga kalamidad. Sa sarupang bareta niya tungkol yan sa lado lokal, labi-labi ang pasalamat ni Vice Mayor Glenn Romeo Guntang, nagkakandidatong mayor sa Manuan Kanken sa Camarines Sur sa paabuto na eleksyon sa mga tulay na narielesar sa sinambit ng Manuan na dati pangiturugan sana. Matandaan na duwang tulay ang narielesar na as sinapapakinabangan na sa Manuan Kanken sa Camarines Sur. Inigikan sa tulong original na tulay na ibubugtak sa sinambit ng Banwaan, uliman sa esperso sa ninda Governor Luigi Villaferte, Congressman Elry Villaferte, na pinuunan kang panahon ni Congressman Mix Villaferte kan siya gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Sabi ni Guntang, ang sinambit na mga tulay, harin ang pinapangiturugan kan mga residentes kan gain sa Camarines Sur.
para man sa accessibility kan sa mga residentes na haloy nagbabagtas sa pagiling baruto o kundaiman na hanging bridge sa sinambit ng mga salog. Sabi pa ni Guntang, narisar ini sa espersos ka mga Villapuerte sa tao kan dakol ng mga nag-araging mga kongresista kan 2nd District ang Camarines Sur ang nagpromesa para sa sinambit ng proyektong napapakinabangan na ngunyan. Kakampi Network News. Balita na sa luwas kang Pilipinas, ngunyan. Namaaram na sa ibabaw kang kinaban ang pinakagurang na tao sa enterong kinaban na si Tomiko Utaka sa edad na 116 anyos. Sigun sa report ka nagkabarang international news outlets, nagadan si Utaka sa sanong nursing home sa Asia, Yugo Prefecture, karagtalikod na Enero 4 ngayon na taon. Siya man na binibistong pinakagurang na tao sa enterong kinaban batapos ang naging pagpaaram sa ibabaw kang kinaban ni Maria Brancias Morena, karagtalikod na Agosto taon 2024. Ibinundag si Utaka kan Mayo 1908, aram na taon bago nagbungkaras ang World War I, nagkaigwa siya ning duwang aki na babae asin duwang aki ng lalaki, susog sa report kan Giris. Iginauman, baribay sa iya, ang Brazilian na si Ina Canavaro Locas na nasa edad na mas huben ning 16 na aldaw, ki Utaka, asim presenteng nasa 116 anyos naman ang edad. Sa presente, ang Japan magiraray ang may pinakadakol na bilang ka mga sintinaryan sa enterong kinaban kung saan kinakarkulang nasa 95,000 sa populasyong kani nasa edad 100 anyos pataas. Kakampi Network News. Mga tugang, iyan po mga baretang sinunaan tabiaran sa Kakampi Network News. Ganyan pong aldaw na Lunes, Enero 6, taon 2025. Mga baretang na tabianan, live sa mga Kakamping Radio 99.9 WEB-FM Kamsur sa Ringkunada, nakaibanta si Bened Dicena. Sa KM Kakampi Partido 99.3, nakaibanta manduman si Nilo Riana, asin sa 91.9 BBS-FM sa Naga City, si Junel Guba. Sa pagkarang kang bilog na puwersa kan Kakampi Network News, mga reporters, asin mga pagriban niyato sa technical, halipuligi sa studio kan Kakampi Kamsur Online sa Naga City. Ibanang ko si Ken Palma, sa lado teknikal ko po si Jun Bernas, mabalos kan sa idong pagantabay, sagod sa masunod yan itong pagatuding amin ng mga bareta. Mga baretang on-air online, digdi lang yan sa Kakampi Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur. ABS-FM